Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas na mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan,
katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Tumayo ang lahat at atin dasalin sabay-sabay ang panalangin kay Jesus, ang mabuting pastol. O Jesus, mabuting pastol, masdan mo kaming nagtitipon at nagbubunyi. Ikaw ang aming Panginoon, ang aming pastol. Tawag mo'y tungo sa dang mapayapa at masagana. Sa piling mo, Jesus, kay siglang gumawa, kay tamis sumimlay. O Jesus, kailan may di mo kami pinabayaan, kailan may di mo kami tinalikdan. Sa paglapit mo, takot ay napaparam. Ikaw ang daan, buhay at katotohanan. Kung wala ka, sino ang tatagal? Buting Diyos anak, kahabagan mo kaming naliligaw ng landas. Isugo mo ang banal na Espiritu upang kami maging maamo at masunurin at naikisamdinggin ang kahilingang ito. O mabuting pastol, ikaw ang tanging pag-asa, kami iyong pag-isahin, bayan ay pasiglahin, akayin mo kami sa iyong kaharian, at doon ikaw ay aming sisilayan at sasambahin, magpakailanman. Amen.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang kapayapaan. At sumayo rin. Napakaganda po ng ating pagbasa kasi sinasabi doon na si Kristo talaga ang pundasyon ng ating pananampalataya. Si Kristo ang pundasyon ng ating buhay. At handa siyang magpagiba ang lahat upang ang pundasyon ay magkaroon ng tamang simula. Kaya mga kapatid, alalahanin natin ang ating mga kasalanan, ating mga pagkukulang, upang tayo maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay maibigin at butihin sa tanan. Itinuturo mo na ang lunas sa kasalanan ay nasa kusang pagpapakasakit, pagdalangin at pagmamalasakit. Tunghayan mo ang aming pag-amin sa nagawang pagsuway upang sa pagpapatira pa ng aming budhi sa iyong harap, kami ay lagi mong maibangon dahil sa iyong pag-ibig na tapat sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na yon, sinabi ng Diyos, "Ako ang Panginoon, ang inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto at humango sa inyo sa pagkaalipin. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyosan o kaya'y larawan o ribulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga Diyos-Diyosang iyan, sapagkat akong Panginoon ay mapagpanibughuin. Parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak, hanggang sa ikaapat na salinlahi. Ngunit ang lahat ng umiibig sa akin ay pagpapalain ko hanggang sa kanilang kaapu-apuhan. Huwag ninyong babanggitin sa walang kabuluhan ang pangalan ng Panginoon, sapagkat parurusahan ko ang sino mang bumanggit nito ng walang kabuluhan. Italaga ninyo sa akin ang araw ng pamamahinga. 6 na araw kayong gagawa ng inyong gawain. Ang ikapitong araw ay araw ng pamamahinga, at itatalaga ninyo sa akin. Sa ikapitong araw, walang gagawa isa man sa inyo. Kayo, ang inyong mga anak, mga katulong, ang inyong mga hayop, o sino mang naninirahan sa inyong bayan. 6 na araw na ginawa ko ang langit, ang lupa, ang mga dagat, at ang lahat ng nasa mga ito.
na mahinga ako sa ikapitong araw. Itinangi ko ito at itinalaga para sa akin. Igalang ninyo ang inyong ama't ina. Sa gayoy mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Huwag kayong papatay. Huwag kayong mangangalunya. Huwag kayong magnanakaw. Huwag kayong sasaksi sa di katotohanan laban sa inyong kapwa. Huwag ninyong pag-iimbutan ang sambahayan ng inyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alila, mga baka, asno, o anumang pag-aari niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa lahat ang kaisipan. Ang tungtuning ibinigay ng poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos, pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti, isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Ito'y higit pa sa ginto na maraming nagnanais. Higit pa sa gintong lantay na ang hagad ay makamit. Matamis pa kaysa sa pulot na sakdal tamis. Kahit anong pulot ito na dalisay at malinis.
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang mga Hudyo'y humihingi ng kababalaghan bilang katunayan. Karunungan naman ang hinahanap ng mga Griego. Ngunit ang ipinangangaral namin si Kristong ipinako sa krus, isang katitisuran sa mga Hudyo at kahangalan para sa mga Hentil. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo at Griego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Sapagkat ang inaakala nilang kahangalan ng Diyos ay karunungang higit kaysa lahat ng karunungan ng tao. At ang inaakala namang kahinaan ng Diyos ay lakas na higit sa lahat ng kalakasan ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo. Kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa, at mga kalapati, at mga namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga ngalakal, pati ang mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, "Alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalala ng kanyang mga alagad na sinabi sa kasulatan, "Ang malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko." Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, "Anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito?" Tumugon si Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw." Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginagawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito. At naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Nang pista ng Paskwa, nasa Jerusalem si Jesus. Marami ang sumampalataya sa kanya nang makita nila ang kababalaghang ginawa niya. Subalit hindi nagtiwala sa kanila si Jesus, sapagkat kilala niyang silang lahat. Hindi na kailangang may magsalita pa para sa kanya tungkol sa kanino man, sapagkat talastas niya ang kaloob ng lahat ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Napakaganda po ng ating mga pagbasa at para bagang may tinutumbok siya.
Kung umpisahan po natin ang pagninilay po natin sa ating ebanghelyo, bakit nga ba maraming hayop, maraming namamalit sa templo o sa labas ng templo? Tradisyon po kasi sa kanila, tuwing panahon ng Pasko, yung po yung panahon na mag-aalay ka. Ito man ay hayop, ito man ay baka, tupa, o kalapati. So, ang nangyayari po doon, marami pong bumibili ng iba't ibang hayop, yung baka, tupa, kalapati, para ialay. Tulad po nung, sabihin natin, si Jesus ay inong pinanganak siya, dahil siya yung panganay, si Maria ay nag-alay ng kalapati ayon sa tradisyon. Kaya merong ganun mga hayop, pang-alay. Pero ang problema po doon, hindi pwedeng ipasok sa templo yung pera na nanggagaling po sa labas. Sinasabi na dahil banal ang templo, kahit anong bagay galing sa labas, lalo't higit kunyari dugo, pera na galing sa labas, hindi pwedeng ipasok. Kaya nangyayari sa kanila, bumibili sila ng token, yung katumbas nun. Dahil yung token, hindi naman siya galing sa labas, yun yung inaalay. Kaya makikita natin, marami. Dahil ang Pasko sa kanila ay isang malaking okasyon. Kung titingin po, ito po yung Passover. Ito yung mabigat ang tatak sa mga Hudyo. Dahil ito yung 40 years na pinagdaanan ng mga Hudyo para sila'y makatakas sa pagkaalipin ng Ehipsyo at sila'y makarating doon sa promised land. So talagang tatak na tatak sa kanila ang Pasko. At isa sa malaking pagdiriwang. Kaya hindi malayo din po na maraming tao nagkakagulo sa labas ng templo. Kaya pakiramdam talaga ni Jesus, ginawang palengke ang tahanan ng kanyang ama. Anong ginawa? Anong sinabi? O anong ginawa ni Jesus? Gumawa siya ng panghagupit at pinalayas niya. Anong sagot niya doon? Tinanong siya ng mga Hudyo, anong tanda mo? Anong karapatan mo para gawin lahat yan? Ang sabi niya, gibain niyo ang templo na ginawa ng 46 years at itatayo ko ulit ng 3 araw. Kung titingnan natin, parang isasama na po natin dito yung unang pagbasa. Kasama po sa templo yung 10 batas, yung 10 commandments na yung ating unang pagbasa. Kabahagi po talaga yan ng templo. Na para bagang sinasabi ni Jesus, gibain nyo, pati yung 10 commandments, gibain nyo yung templo. At itatayo ko ng 3 araw. Yung 10 commandments, yung templo, lahat yan mahalaga sa mga Hudyo. They really stand for something. Kaya makikita natin na ganun din yung reaction nila. 46 years yan tinayo, tapos yun. Pero hindi nila naunawaan kung ano nga ba yung templo na muling itatayo ni Jesus. Sinabi doon, He was not just referring to His body, but He was referring to the foundations of the church. Yung pundasyon ng simbahan. At ano yung pundasyon ng simbahan? Kung titingnan natin, ano nangyari sa 10 Commandments? Binaliwala ba niya yun? Hindi. Binigyan niya ng mas malalim na kahulugan. Ano yung mas malalim na kahulugan? Kunyari, bawal pumatay. Tama pa rin naman. Pero sinabi ni Jesus, maging puno lang ng galit ang puso mo patungo sa isang tao, kasalanan na yan. So He gave a deeper meaning on the 10 Commandments. Kaya makikita natin dito, dahil to sa bagong pag-unawa, merong bagong pagsunod sa Diyos. May bagong pakikipag-ugnay sa Diyos. May
ugnayan na ang kinatatayuan ay ang pagmamahal ng Diyos. Hindi yung batas, hindi batas lamang, kundi it is standing on the mercy and compassion of God. Kaya makikita natin, yung ating pag-unawa ngayon, hindi lang tayo hindi natin isinasabuhay ito dahil sa batas lamang. Lagi natin nakikita may habag at awa ng Diyos. The mercy and compassion of God. Tapos kung titingnan natin yung ating ikalawang pagbasa, ano sinasabi doon? Ang mga Hudyo naghahanap ng tanda. Totoo. Ganun ang sinabi kay Jesus. Anong tanda mo para magkaroon ka ng karapatan gawin? Napalisin mo lahat yan. Sa mga Griego, sa mga Greeks, ang mahalaga sa nila yung karunungan, yung kaalaman, yung wisdom. Pero sinasabi niya doon, ang sinabi sa binago niya lahat yan. Hindi tanda, hindi wisdom, kundi ang krus. Sinasabi ni Jesus, ang krus ang magiging tanda natin. Ang krus na dating tinitingnan bilang skandalo, kaparusahan sa mga talamak na kriminal. Pero ang krus na binago niya ang kahulugan, sinabi niya, ang krus ay hindi natanda ng kaparusahan sa mga talamak na kriminal. Ito ngayon ang tanda ng pagmamahal ng Diyos, ng hindi nagbabagong pagmamahal ng Diyos. Kasi sinabi niya doon, ano nga ba yung krus? The cross is the punishment that was due to us. Yun yung parusa na dapat nating tinanggap. Pero ano nangyari? Inako niya lahat yun. He received the punishment of sin. At dahil doon, now it becomes the symbol of God's love and mercy. Kaya makikita natin, binago niya ang kahulugan ng lahat ng yan. At ngayon, ang pundasyon ng lahat na yan si Kristo. Christ is now the foundation and the cornerstone of our faith. Kasi si Kristo ngayon, ang salita ng Diyos, ang habag ng Diyos, ang awa ng Diyos. Si Kristo ngayon para sa atin, if we latch on to Christ, kapag tayo umangkla kay Jesus, maririnig natin ang boses ng Ama. Makikilala natin ang Diyos Ama. We will know His will. Malalaman natin kung ano yung gusto ng Diyos para sa atin. At doon masusumbungan din natin ang ating lubos na kaligayahan. Kaya makikita natin, talagang binago ni Jesus ang simbahan nung panahon na yon. Ano ngayon yung pwedeng kahulugan sa atin ngayon? Ano yung bumago sa muka ng simbahan ngayon? Ang pandemya. Binago niya ang muka ng simbahan ngayon. Ito na lang po tayo ngayon. Dati po, nakatatandaan ko last year, nagsisiksikan po tayo sa loob ng simbahan tuwing linggo. Ito po ngayon ang laman ng simbahan ngayon. Parang wala pa tayong 1/3 ng simbahan. Pero ang realidad din ngayon, meron ng online na nagsisimba. Pwede nating sabihin, sa akin po, ang pagninilay ko lalo po doon sa umpisa ng pandemya, sabi ko, anong nangyayari? Kapag hindi pwedeng pumunta ang tao sa simbahan, nasa na ang simbahan? Sino na ang simbahan? Nawala na ang simbahan. Kung walang misa, walang simbahan. At sa umpisa nga ng pandemya, talagang ganun nga ang nangyari. Parang sabi ko, na ako bilang obispo, nanlalambot ako noon. Sinasabi ko sa Panginoon, Lord, bakit ganito? Sabi ko, kabago ba ako kung obispo ganito? Pero sinasabi nga ng Diyos, ito yung sinasabi, gigibayin ko ang simbahan niyo. At itatayo sa pundasyon ni Kristo. At para sa akin, napakaganda kasi, pakonti-konti, ang domestic church, yung simbahan
na masusumpungan mo sa mga bahay. Nagkaroon siya ng ibang muka. Ang mga tatay, ang mga nanay, ay pwede nating sabihin, they step up to the role as spiritual leaders. Kasi ang mangyayari dyan, ngayon magsisimba online. Sa bahay pa lang sinasabi, mag-ayos kayo. Hindi pwede kayo nakapajama pa rin habang nagsisimba. Siyempre, yung mga magulang, pag sinasabi nila yun, nakabihis din sila. So they not only become leaders, but they also become witnesses. So kita mo doon, binabago ng Diyos ang mukha ng simbahan. Pag sinabi, the Lord be with you, ano sasagot? Ang sinasabi pa nga ng ibang pare, sabihin nyo rin sa inyong mga anak, the Lord be with you. So nakikita doon, it clearly defines who the domestic church is and how it is, parang how it is supposed to live. Kayong mga nandito ngayon, bahagi din kayo ng domestic church. Pag uwi nyo sa bahay, ano yung baod nyo? Ano yung daladala nyo? Something that you learned here. Something that you received here. At bahagi yan ng inyong spiritual leadership na tataglihin nyo sa inyong bahay. Kung kayo nagtatrabaho, nagpupunta sa trabaho, kasama po yan. So makikita natin, itong nangyayari sa atin, binabago niya ang mukha ng simbahan na nakaugat kay Kristo. Hindi tayo nawala kay Kristo, lumalim pa nga ang ating pagkaugat kay Kristo. Christ is changing the face of the earth in this time of pandemic in a good way. Wag po tayong matakot, wag po tayong manghinaya. Sabi ko, iba yung dati, buti pa yung dati. Hindi po. Pinalalalim niya ang ating pagkaunawa sa Diyos at sa simbahan, sa pananampalataya, dahil sa nangyayari sa atin ngayon. Be led by the Spirit in this time. And we will see how the Spirit will lead us to a deeper appreciation of the church, a deeper appreciation of God, a deeper love for God. Magsitayo po tayo at ipahayag natin ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa dakilang Ama upang makapag-alay tayo sa Kanya ng dalisay na pagsamba. Sa bawat kahilingan ating sasambitin, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ituring nawa namin ang aming kapwa bilang bahagi ng katawan ni Kristo. Mapagtanto nawa namin ang karapatan at kapakanan ay kailangang igalang at ipagtanggol. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan.
Magtulungan nawa ang mga pinuno ng simbahan at pamahalaan tungo sa pagpapaunlad ng buhay ng bawat mamamayan, lalo na ng mga maliliit sa lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Isapuso nawa namin ang 10 utos ng Diyos, maging tanda nawa ng aming pag-ibig at pananalig sa Kanya ang pagtupad namin sa mga ito. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Pahalagaan nawa namin ang aming mga katawan bilang templo ng Espiritu Santo. Talikdan nawa namin ang mga gawaing mahalay, marahas at nakapipinsala sa ating pagkatao at sa aming kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, gawin mong dalisay ang aming mga puso. Tulungan mo kaming mahalin ka at paglingkuran ng buong katapatan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain, upang ang mga kasalanan naming inihingi ng kapatawaran sa iyo, ay matutuhan din naming ipatawad sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon
upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaisa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino at yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib sa iyong sambayanan, kami ay iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, at ako ang inyong aba at makasalanang lingkod at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang kabiak, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo.
sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito si Jesus na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kung tanggapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu ng aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo
Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang namin sa iyong banal na piging, pinagsaluhan namin ang bigay mong pagkain. Ang ginanap namin ngayon sa pagdiriwang ay lubos nawang mangyari sa gawain namin araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po para sa ilang announcements. Magkakaroon po ng parish recollection on March 13, ganap na alas 7 ng gabi, na pangungunaan po ni Father Phil Estrella, OMI. Magaling po siyang pari at magaling po siyang magbigay ng recollection. Sana po ay maka-attend po tayo. Isang pagkakataon po ito, mapalalim natin ang pag-unawa natin sa mahal na araw. Pwede din po mag-attend po live sa FB page. Bilang karagdagan, meron pong sakramento ng kumpisal tuwing Biyernes. Ngayong panahon ng Kwaresma, 9 to 11 at saka 3 to 5 tuwing Biyernes. Gayon din naman sa darating na Holy Monday, March 29
and Holy Tuesday, March 30, 9 to 11 ng umaga at 3 to 5 ng hapon. Para sa karagdagang schedule po, tingnan na lang po sa Facebook page ng katedral. Ikalawa po, humihingi po ng tulong ang LGU po ng Quezon City kasi nais pong maipatala ang mga senior citizen kasi isa po sila sa mga priority po. Sunod po sa frontliners, ang sunod pong priority ay senior citizens. So sila po ay gagawa na po ng profile, titingnan kung sila ay maaaring iniksyonan ng bakuna o anong bakuna ang pwede sa kanila. So gagawa po ng profile. So magpapatala po at saka po, hindi lang po yun, pati po yung pagpaparegister po sa Quezon City ID, yung Q-Citizens ID. Humihingi rin po ng tulong ang LGU po kung meron po sa inyo mga doktor, mga nurses, mga midwife, anybody in the medical profession who can help, who would like to volunteer in the vaccination. So magsabi lang po kayo sa opisina at ikukunin po yung inyong contact number, yun po yung ipapaabot natin sa LGU. Ikatlo po, ang katedral po ay merong Educational Assistance Program. Nagbibigay po ng 1,000 monthly, tapos gadget din po para sa online learning, tutorial services na 5,000 pesos, at spiritual formation. Kasama na rin po yung livelihood and employment assistance. Sa ngayon po, meron pong 110 na estudyante. At lahat-lahat po yun, it will cost about 1.4 million. Humihingi po ng tulong kung nais niyo pong tumulong in terms of educational assistance. Nagre-recruit din po, ika-apat, nagre-recruit din po do sa Ministry for the Reception of Gifts. So ang hinihingi po nila ay may edad 25 to 65 years old, babae man o lalaki. Yung mga interesado po ay meron po yata silang mesa dito, may desk po sila para sa application. Huli po sa lahat, meron na lang po 210 na available na CRIPs dito po sa likod natin. Yung mga nais po na dito nyo po dadalhin ang labi ng inyong mga minamahal. Pagkatapos nyo po magsimba, pwede nyo dalawin. Araw-araw naman po, minimisahan po dito yan sa katedral. Mahirap po ang hinihingi po ngayon sa ating mga pagbasa o sa ating pagdiriwang. Kasi ang sinasabi po doon, Lord, gibain mo ang lahat na nakakahadlang sa aming paglapit sa iyo. Yung salita palang gibain, parang nakakatakot na. Nakakatakot mangyari at lalo tigit nakakatakot hingin sa Panginoon. Pero kung alam naman natin na ang Panginoon natin na pumapayag gibain ang lahat ng nakakaantala sa paglapit natin sa Kanya, ang makakabuti po ito. Ang resulta po nito, ito po ay makabubuti sa atin. Dadalisayin po ang ating buhay. It will purify our hearts. It will purify our minds. So that nothing now will be between us and God. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.